Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yan ay sanipo ng Zomzelco's power failure. Ano bang nangyari sa ating kuryente? Sa ating Zomzelco? Lagi po tayong nakaka-experience ng brownout. Nagkasabihin naman ng Zomzelco, kayo na mag-Zomzelco. Hindi natin kontrolado. Ha? But anyway, ganun pa man ay hindi natin malis isipan ng mga consumers ng Zomzelco na kung minsan ay mayroong masasabi, kung minsan ay magmumura. So pagpasensyahan na lang po ninyo mga Zomzelco, ha? Good luck sa inyo. Sa rin yan, dahil sa nagkaroon po tayo ng brownout, nawawala po kami sa himpapawid ng mga 10 minuto. Anyway, back to our regular programming. And welcome sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Alam po ng ating paboritong anchorman, si Al Cinto. Pagaling po kayo, sir. Ito po ang kanyang sidekick, back kick, hot cake, alay, si Abdel Diza. Nanyayahan po namin kayo na makinig hanggang alas 3 sa ating mga opinion, sa ating mga balita, sa ating mga chismis, etc. Dito po yan sa pinagkinaham ninyong tulumanon, ang Radio Mindanao. So, kahapon po mga kaibigan, anyway, sa mga diyan sa Zamboanga, Sibugay Province, maayong hapon kaninyong tanan mga kaisunan. Kamusta mo diha sa ating mga Muslim brothers po diha sa Zamboanga, Sibugay Province? At napakalas po ng signal ng RPN D345 dyan sa Zamboanga del Sur. Okay, nasa mabuti po tayong kalagayan. At syempre, Zamboanga del Norte, Jensen, Davao, yan sa Cotabato City, yan sa Cagayan de Oro, yan sa Iligan, Marawi City. Of course, punta po tayo diyan sa katimugan ng Mindanao. Yan sa Sulu at Tawi-Tawi. At siyempre, hindi po natin makalimutan ang Basilan. Magandang hapon po sa inyong lahat yan. Siyempre, binabati po natin ang buting governor ng Sulu, Governor Toto Dan. Governor, magandang hapon diyan sa inyo, sa po ninyong mga kasamahan. And
selamat Hari Raya Puasa. Happy Hari Raya Idul Fitri Al-Mubarak. Pagpalain po tayo ni Allah. At bigyan po tayo ng kasaganaan, kaligayahan, contentment, kontento sa buhay, magandang kalusugan, at prosperidad. Mga kaibigan, salam doa ka ni Kudantan, mga daan, mga layang. Parang kita niya mga waktu ini, mudah-mudahan yan na kamu na nagdurungong sa programa na do sa kabilang dumatong and adlaw dahil na isnin pa chimat. Di programa na do Radio Mindanao. Salamat Hari Raya Idul Fitri Al-Mubarak kanyo kadantan, mga kakampungan, mga kalawlasyan. Magbaan kita niyo kaulungan sinalaw sa Subhanahu wa Ta'ala, magbaan kabalikan in Ramadan magbalik, magbaan pahupon pa sinalaw sa Subhanahu wa Ta'ala and pangumulan sing kita niyo. And sarayaw-rayaw kawoy dadi hadunya magman paunon and kakuyakan and kita niyo magman maon in biyang mga ano ba amen kontento na in kita niyo minsan biyanin pag-usaha da niyo. Bang maunin sabi mga ganap-ganapan pa in mga ridjike taniyo helal. Paano sabi kita niyo lapas darin ang mga unuin daganis babarapa, indaganis aramala. I've got exactly 25 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Kahapon po pinagdiriwang ng entire Muslim sa buong mundo. Pasalamat po tayo mga kaibigan. Nagkaisa po ang lahat ng Muslim sa pagdiriwang ng Idul Fitri Al-Mubarak. Dahil hindi po nagkamatag-matag, nagkaisa at synchronize po ang lahat sa araw ng linggo. At sana naman ay ganon din ang ating pag-uugali. Sana magkaroon po ng unity ang bawat Muslim sa buong mundo. Napalaganapin ang kapayapaan, ang kaunlaran, katahimikan ng buong mundo. Actually mga kaibigan, ang ating President Rodrigo Roa Duterte
nakilahok po o nakipagselebrar sa mga Muslim community sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. At siya po ay nanawagan ng pagkakaisa, pambansang pagkakaisa ng bawat Pilipino, ng bawat Muslim. Nanawagan po siya sa lahat ng mga Pilipino na magkaisa dahil ang ating bansa ay medyo hindi maganda. Ang kahinatnan ayan, nanawagan po siya sa lahat ng mga kababayan ating mga Muslim sa kanyang talumpati, mga kaibigan. Isang, alam nyo mga kaibigan, itong Eid al-Fitr, isa po itong paglilinis ng ating katawan, ng ating kaluluwa. At pinalalahanan po ng ating presidente ang mga Muslim Filipino community na magpapasalamat kay Allah pinakamahalagang okasyon kahapon, yung Eid al-Fitr. At siya po ay nagpaalaala rin na magpapasalamat po tayo sa Allah na nandito tayo sa mundo at sundin po ang kautusan ng Allah. Yan po mga kaibigan yung mensahe ng ating presidente sa isang annual Eid al-Fitr na siyang natatapos kahapon, mga kaibigan, sa ating Islamic Holy Month of Fasting. Dagdag pa niya, mga kaibigan, sana ay mayroong pong pagbabago ang ating spiritual accomplishment at sana po ay magkaroon po tayo ng lakas and courage upang mapabuti po ang ating komunidad. Sa panahon po na tayo ay hindi nagkakaintindihan, sa panahon po na tayo ay ginulo ng mga nanggugulo, and it is our willpower at paniniwala that will always see us through, he added. At karagdagan pa rin sa mensahe ng po ng ating presidente, dahil po inanawagan sa lahat ng mga Muslim Filipinos na magkapit-bisig po tayo para sa pagkakaisa. Adilaan po natin ang ating buhay para sa kapakanan ng mamayan. At yan lang po ang dahilan, yan po ay para matugunan po natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Together, let us work towards building a society that is grounded on love, na mayroong pagmamahal, mayroong pagrespeto at pagkakaunawaan. Sana po ang okasyon na ito ay magdadala sa atin ng kasaganaan, ng kaligayahan, ng kapayapaan,
prosperidad sa bawat isa itong Eid Mubarak pagtatapos ng ating presidente. Pansamantala mga kaibigan, tayo po ay babalik pagkatapos ng mga ilang paalala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tumbang na oras mga kaibigan ay ganap ng 32 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Abdel D. Sabarin sa palatuntunang Radio Mindanao. Mindanao. Napakasaya po ng mga kababayan nating mga Muslim kahapon mga kaibigan sa pagdiriwang ng Idil Fitr. Diyan sa lungsod ng Zamboanga, medyo umulan yata mga kaibigan. Alas 4 pa ay bumuhos ang malakas na ulan. At medyo pagdating po ng alas 7, medyo tumigil din ng konti. At siyang nakapag-umpisa ang pagdarasal ng ating mga kababayang mga Muslim. At sa mensahe po ng mga sermon kahapon ay ang pagkakaisa ng bawat Muslim, pagmamahalan ng bawat Muslim, pagmamahal sa kaligasan, pagmamahal sa bawat nilalang. At sabi pa ay sundin po natin ang kaugalian ng ating propeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapagkumbaba, matulungin, maawain, na hindi po siya nagiging known sa pagkikipag sampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po'y nakilala bilang isang mabuting kaugalian. Kahit man sabi nga nila ay ikaw ay Diyos noon, madudwa sa Binisaya, marami kang nalalaman sa Quran. Ngunit kung ang iyong ugali ay hindi naman sang-ayon diyan sa Quran, ay magiging useless din. So, ang pinaka-importante, ikaw pa ay isang Islam, isang Muslim, na mabuti ang pag-uugali. At siyempre, sinusunod mo po yung lahat ng mga kautusan diyan sa Quran, na siya po ang tumpak. So, ayun po mga kaibigan, and maraming salamat din sa ating Presidente Rio Duterte mga kaibigan sa kanyang mensahe sa ating mga kababayang Muslim tungkol po sa pagdiriwang ng Idil Fitr.
Kasunod po niyan, kahit po mga kaibigan ay sa araw na ito ay regular holiday, pinaalalahanan po ng Labor Secretary Silvestre Velio III ang pribadong sektor. Nabayaran po ang kanilang mga manggagawa correctly. Yung tamang-tamang pagbayad and observe applicable pay rules. Sa araw na ito, June 26, Idil Fitr, regular holiday. Dahil ang ating bansa ay ang mga Pilipino ay nagkaisa sa ating mga Muslim community sa pagdiriwang ng buwan ng Ramadan. We are reminding employers to comply with general labor standards. Lalong-lalo po yung pagbabayad po ng pasahod. Kung sakali man ang inyong mga employers ay did not work, siya po ay tatanggap ng 100% ng kanyang salaryo para sa araw na ito. O sinasabi nilang daily rate plus COLA times 100%. So mga private employers, no? Bayaran po natin ang ating mga nagtatrabaho diyan. Ano yung mga private employers diyan? Now, para sa mga nagtatrabaho naman, diba yung 200% yung mga nagtatrabaho sa isang regular holiday, siya rin ay tatanggap ng 200% kung siya po ay papasok sa araw na ito. At 200% of his or her regular salary for that day sa loob po ng 8 oras na trabaho. Daily rate plus COLA, plus COLA times 200%. Now for work, sumobra po sa 8 oras, ang sinasabi nilang overtime work, siya po ay babayaran ng additional 30% ng kanyang hourly rate sa nabanggit na araw na ito. Hourly rate of the basic daily wage times 200% times 130% times number of hours work. Ayan po mga kaibigan, mga private sector employers, be reminded. Mga kaibigan, ano ba ito? Si Bon Jovi. Hinuli ng pulis dahil sa pagnanakaw ng bisikleta. Kilala niyo ba si Bon Jovi? Isa po yung rockers. Isa po yung singer. Hinuli ng pulis.
Maniwala kayo? Ay naku si Abdul, oh. Inuli po ng pulis dyan sa Zamboanga City, mga kaibigan. Bakit napunta si Bon Jovi doon sa Zamboanga City? Hindi pala si Bon Jovi yung singer. Si Bon Jovi de los Santos Leopoldo. Hoy! Poldo! Siya po ay nahuli sa kanyang nahulihan po siya sa kanyang posisyon ng isang nakauna motor. Ano ba ito? Ay nako, huling-huli po siya, mga kaibigan. Dahil sa nagnakaw po ng motorsiklo. Okay, at ano ba ito? Isang tao na naman, isang nilalang ang nawala dito sa mundo. Siya po ay pinatay ng kanyang sariling kalabaw. Ito naman si kalabaw na ito. Mga pulis, hulihin niyo si kalabaw dahil pinatay po niya ang kanyang amo. Isang 34 anyos na tao, lalaki, ang namatay pagkatapos po siyang ano man tawag dyan? Yung gisungay ba? Gisungay sa sarili niyong karabaw. Diyan sa sitio Pukutin, Vitali, noong nakarang Sabado ng hapon. Ano kaya sila? Naginuman kaya sila pati yung karabaw na ito? Lasing kaya ang karabaw? Yung pinatay ng kalabaw, ang kanyang amo, ay itong si Dodong Atilano at may asawa. Ayon sa pulis na itong si Atilano ay nagtamo po ng isang malalim na sugat sa kanyang left portion ng kanyang abdomen. Takip mong kalabaw, mga kaibigan, bigla ka niyang susugurin. Ang lakas-lakas niyan, parang 10 tao diyan sa dibdib, mga kaibigan. Patay ang kanyang amo. Ayon sa pulis, mga sabi nga niya, bago ang insidente, ayon sa mga nakakita kay Atilano, medyo may ano ba, medyo nakainom, sumakay sa kanyang karabaw. Sila po ay papauwi na bandang alas 5 ng hapon. Ng ilang mga minuto, mga kaibigan, natagpuan na lang itong si Atilano ay patay na at may sugat sa kanyang kaliwang dibdib. Hindi naman sinabi dito kung hinuli ba ng pulis ang kalabaw.
kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 14 na sandali na lamang po bago susabit ang alas 3 ng hapon. Actually, kahapon po mga kaibigan ay ang palasyo titigil muna ang operasyon ng ating mga militar dyan sa Marawi City laban sa mga multi-terror group. Isang yung 8-hour 8 oras na humanitarian ceasefire upang to observe Idil Pitir dyan sa Marawi City. At isa po yung katunayan na nirerespeto po ng ating militar ang mga kababayan po nating Muslim sa pagdiriwang ng Idil Pitir. Ang itong humanitarian ceasefire ay parte po, bahagi po ng military at ang ating pamahalaan na ikangang bigyan ng ikangang respeto at bigyan po ng respeto ang ating mga kababayang mga Muslim sa pagdiriwang ng katapusan ng Ramadan. Yan po ang sabi po ng presidential spokesperson na si Ernesto Avella sa isang statement. It is a sincere gesture which shows respect to the Muslim faith and acknowledges our cultural diversity of our society, he added. So pagkatapos po ng walong oras na yan, ay doon na naman nagkaroon na naman ng putukan mga igan. So ganyan talaga ano itong mga multi-group mga kaibigan, hindi po nila nirespeto ang Holy Month of Ramadan. Napakalaki pong mga blessings kung ang pagrespeto sa month of Ramadan. Ano pong ginawa nila mga kaibigan ay ginulo po nila ang mga kababayan din nating gustong magpuasa, gustong ikangang kasi itong month of Ramadan, napakaraming blessings po may ito mga kaibigan. Paglilinis po ng ating kaluluwa, paglilinis ng lahat ng medyo marumi. Hindi ko ibig sabihin ng marumi, yung ibig sabihin nakikita natin marumi. Yung mga pag-iisip nating marumi, yung mga ikangang hindi maganda, yung mga nagawa nating mga kamalian noon.
yung mga nagawa nating na hindi maganda, yung mga pagsisisi ba, yung lilinisin po natin ng ating kaluluwa at hindi na huwag nang ulitin muli yung mga kamaliang nagawa noon. Pero itong mga multi-terror group at iba pang mga mapagsamantala sa ating kapayapaan, Diyos na lang po ang bahala sa inyo. Sagutin po ninyo yan no the day of judgment ang inyong ginagawa dito sa mundo. Now, ayon po sa ating balita mga kaibigan, ay naku, isa pong barko lumubog sa ating international news po mga kaibigan. Isang barko lumubog malapit sa bahagi ng Colombia. 6 po ang patay at 28 nawawala. At balik po tayo rin sa Malawi mga kaibigan. Kumbinsido po ang gobyerno na patuloy ang paghina ng ISIS multi-terror group sa Marawi City, bagamat hindi pa tuluyang nababawi ang kahukuan ng lungsod. Sa Mindanao Hour Statement, sinabi po ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, kaya ang military offensive tuloy ulit ngayong araw. Si Apilon po nasa Marawi pa. Naniwala pa rin ang Armed Forces of the Philippines na nasa loob pa ng Marawi City si Abu Sayyaf leaders Nilon Hapilon na sinasabing itinalagang emir ng ISIS sa Asia region. Magugunitang naglabasan ng mga report na umano'y nakalabas na ng Marawi si Hapilon, bagay na hindi pa makumpirma ng mga otoridad. Mga intelligence mo natin ay ingat po kayo. Si Pagyaw in high spirit sa pag-alis, inuulit na ang laban alay sa Marawi Seas victims. Sana ay sigurado po tayong manalo po si Manny Pagyaw. At marami po ang umaasa. Marami mong naghihintay. Kailan ba yung laban ni Manny Pagyaw against Horn? Itong July 2. Ay ba mga kaibigan, kinakapos na po tayo ng oras. Marami pa sana tayong mga chismis, mga balita. Anyway, sa lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito at sa mga kababayan po natin mga Muslim, salamat hari raya kaniyo katantan mga kakampungan, mga kalawlasyan na do. Mura-murahan magmahal kita niyo. Pahawang panumula do. Mala natin po pa mag-back in susungon bulan Ramadan. Ano kaibigan, hanggang dito na lang ating palatuntunan. Bukas muli, babalik ang Radio Mindanao. Sa ngalan po ng ating siya nga pala, binabati natin si Colonel Jacob at si Colonel Masinsin. Sir, magandang hapon po diyan sa inyo. Sa ngalan po ng ating anchorman si Alesinto, pagaling po kayo, sir. At syempre sa ngalan po ng ating Mindanao Examiner,
the regional newspaper. Of course, ang alam po ng ating governor, si Governor Toto Tan ng Sulu, and of course, sa Bilal Muqtadin Incorporated Philippines. At siyempre, ang ating station manager na si Al Jacinto. Oh, si Philip A. Nako. Philip A. At siyempre, Sir Philip, sorry. Just split of the tongue. At siyempre, ang ating PA. Antes pa kami, dalawa kami. El Amon de... co-pilot, sino siya? Si Raymond. También al transmitter side. Na ito po ang inyong lingkod, si Abdel Disa. Nagsabing maraming salamat and may God bless us always. We love you. Bye-bye and take care. Oh, darling.